Pages. Musika at mga kwento ng pag-ibig na nagkatuluyan. Kasama si Joe Cabrera Alabastro. Magandang araw sa iyo, kaibigan. Isa na namang edisyon ng Pages ang iyong matutunghayan. Ako ang iyong kasama, si Joe Cabrera Alabastro. Ngayong araw na to, sasamahan tayo ng isang pastor at ikukwento niya sa atin ang kanyang challenges, yung mga joys niya sa pagkakaroon ng mapagmahal na asawa at yung kanilang kwentong pag-ibig. Kasama natin ngayong araw na ito ang pastor ng San Juan de Milla Worship Center dyan sa Paniki, Tarlac, si Pastor Artemio Ocampo. Magandang araw, Pastor Art. Magandang araw, Madam Jo. Jo na lang po. Jo. Kamusta po kayo? Mabuting-mabuti at masaya sa biyaya ng Panginoon. Kamusta po ang biyaheng nyo? Papunta po rito. Ma-traffic po ba? Medyo matraffic po. Opo, susulitin ko na po yung pagbisita po ninyo dito sa amin. Ang inyo pong kwentong pag-ibig. Ayan. Ilang taon na po ba kayong kasal? Bali, mag-34 na. Ba, talagang matagal na pala kayong kasal. Paano po kayo nagkakilala ng may bahay po ninyo? Nagkakilala kami sa aking may bahay na si Charito. Ang tawag nila sa kanya is Ate Chat. Sa Bible School. Wow! Nagkaklase kami sa isang eskwelahan ng Bible School sa Tarlac. Hi, ako nga pala si Artemio Ocampo. Art na lang for short. Hi Art! Ako naman si Charito. Chat na lang. Chat, nice name. Thanks! Kamustang adjustment mo dito sa Bible School? Masaya naman. Mababait rin nung mga classmate ko so far. Nag-enjoy naman ako. Mabuti yan. Yung iba kasi ilang linggo pa lang na-turn off na. Gusto nang mag-quit. Ako naman, ine-encourage ako lagi ng tatay kong pastor. Tatay mo ba yung lagi mong kausap? Oo, kumukuha rin siya ng mga subjects. Sabay kaming nag-aaral. Oh, nakakatuwa naman kayong mag-ama. Ganun talaga si tatay. Masipag. At gusto niya lagi siyang productive kahit na may edad na. Oh, hangang-hanga naman ako sa tatay mo. Ang galing! Sana ganun ka rin sa akin. Anong sabi mo? Wala. Nga pala, dadaan ako sa kantin. Gusto mo bang sumama? Ililibre kita. Ay nako, wag na. Salamat na lang. May baon ako. Oh, okay. Wala po kayong girlfriend at that time? Wala. Pero mayroon akong inaaying ang tawag nila. Pero hindi pa ako nagpropose. So, bumilis ang tibok ng puso nyo nung nakita nyo siya? Oo. Sa classroom po ba? Sa classroom, kasi nagkaklase kami throughout our 3 years sa Bible School. Ilan taon po nun si Ate Chat? 23 years old siguro nun. Nagpahiwatig ako sa isang kaklase ko na lalaki. Bakit ba hindi pumapasok sa isip ko mga binabasa ko? Concentrate! Uy, bakit parang ang lalim ata ng iniisip mo dyan? Alam mo, huwag mong masyadong seryosohin ang midterm exam. Baka maubos yung utak mo. Hindi yun ang iniisip ko, bro eh. Sino? Si Chat. Ang ganda niya eh. Ayos! Kaya naman pala hindi makapasok sa isip mo yung hawak mong libro. Iba ang nire-review ng isip mo. Ang ganda kasi niya. Na-love at first sight nga ata ako eh. Pero, hindi ko pwedeng sabihin kasi baka magalit siya. Masira ang friendship namin. 1 taon ko nang kinikim-kim to. Hindi ako magsasabi. Ano ka ba? Nahihirapan kang sabihin sa kanya. Di akong tutulong para malaman ni Chat na may gusto ka sa kanya. Huwag kang ganyan, ha? Please don't tell her that I've been meaning to miss her. At kaagad naman, pinarating niya. Sinabi niyo sa kaklase niyo tapos sinumbong ka? Oo. Mhm. Mula noon, yung aming
malapit na magkaibigan kasi naging kaibigan ko siya ng 1 year. Nagkaroon ng distansya. Hindi ko alam anong naging reaction niya, bakit nagkaroon ng distansya sa akin. Ibig niyo pong sabihin, nung first time na na-meet niyo siya, di mayroon na kayong pagtangi, tiniis niyo yun. Tiniis ko yun ng 1 taon. Kinaibigan niyo muna siya. Tapos, nung 1 taon na hindi niyo nakaya, nasabi niyo sa kaklase. Nasabi ko sa isang kaklase ko. Ayun na lalaki. Yun lang. Ayun. Tapos, kinalat naman doon sa mga kababaihan. Ayan. Nagkatuksuhan na. Uy, ano si Art? Hinahanap ata si Chat. Oy, kinikilig ako. Ano ba kayo? Tumigil nga kayo sa panunukso. Hindi tama yan, ha? Tukso lang. Bawal? Huwag nga kayong mag-good time. Ano ka ba? Totoo yan, girl. Hindi good time, no? Type ka talaga ni Art. Yes. Alam na yan ng marami, no? Hindi ako natutuwa dyan, ha? Bakit? Pogi naman si Arta. Responsable. Diligent sa pag-aaral. I don't care. Hindi ko siya type. Sa ngayon. Pero alam mo naman, mahirap magsalita ng tapos. Girls, marami pa tayong dapat na pag-usapan other than that. Agree naman kami dyan, no? Pero ngayon, aliw muna tayo kay Thou Art at Chat. Ay, nako! Bahala na nga kayo dyan. So, paano po kayo gumawa ng hakbang para mas malalim niyo siyang makilala? Unang-una, Jo, talagang pinag-pray ko. Dinaan ko dun sa panalangin. Pinagpapasting ko pa nga eh. Every Friday yan. Tapos, dinaan ko sa sulat-sulat. Sulat pa noon eh. Wala pang text eh. Sino po nag-aabot? Yung lalaki na nagsabi. Siya pa rin. Siya pa rin. Buti pumapayag sa Bible School na mag-abot ng sulat. Sikreto yan eh. Kung nalaman ng presidente namin, tiyak. Kami wawarningan. Saan po ba yung school nyo? Sa Tarlac, Philippine Covenant College. Ayan ako, naririnig po kayo ng mga schoolmate nyo dyan. Pero paano po nag-flourish yung inyong pakikipagkaibigan sa kanya? Gumawa na po ba kayo ng hakbang para ligawan siya? Noong una, humingi ako ng pahintulot sa aming presidente kasi senior students na kami noon eh. Pwede, malapit na kayo mag-graduate. 1 oras every Friday. Mag-uusap kayo? Mag-uusap kami. Salamat, Chat. Pinagbigyan mo yung request ko na magkausap tayo kahit na 1 oras lang. Para nga pala sa ito. Uy, Snacks. Salamat, Art, ha? Nag-abala ka pa. Ano ka ba? Hindi yan abala. Para sa yan. Chat. Malaking bagay sa akin ito. Itong oras na inilalaan mo. Kasi alam ko na sa pamamagitan nito mas makikilala kita ng malalim. Thank you rin sa time na inilaan mo para makilala ako. Gusto ko rin mag-sorry kasi nailang ka sa akin dahil sa sitwasyon. Pero gusto ko sanang malaman mo na malinis ang intention ko sa'yo. Mahaba-haba rin ang panahon na nag-ipon ako ng lakas para sabihin sa'yo na I really care for you. At may damdamin ako para sa'yo. Art, kasi hindi ba parang napakaaga pa para sa atin ng ganitong usapan? Chat, nakahanda naman ako maghintay para sa'yo. Ikaw lang ang babaeng iniisip ko. Ang laman ng mga panalangin ko, ang nag-iisa sa puso ko. Sana bigyan mo rin ako ng pagkakataon na maipakita ko sa'yo kung gaano ka kahalaga sa akin. Pero malaki ang role ng aking tatay, Jo. Nagpatulong ka sa tatay mo? Hindi. Nung nalaman ng tatay ko na tinatangi ko yung mga magandang babae na mahabang buhok, na si Ate Chat. Hi, Chat. Ay, hello po. Kayo po pala. Mayroon lang sana akong sasabihin sa iyo. Ay, ano po ba yon? Alam kong batid mong nararamdaman ng anak kong si Art.
para sa'yo. Ho, At ako'y botong-boto rin sa'yo. Mabait ka at maaasahan. Responsable at higit sa lahat, mahal na mahal mo ang Diyos. Ito naman ay minsan ko palang ginawa sa anak ko. Kasi nakikita ko sa kanya kung gaano kalaki ang pag-ibig niya sa'yo. Naku ho, Mabait ang anak kong si Art at malinaw sa kanyang puso ang calling niya sa pagpapastor. Alam mo, Chad, mahal na mahal ka ng anak ko. Kung maaari nga lang niyang ipagsigawan ang damdamin niya para sa'yo, gagawin niya. ho, alam niyo po kasi, hindi pa po ako handa sa mga ganyang bagay. At natatakot po akong gumawa ng kahit anong hakbang na maaaring magpaalis po sa akin dito sa Bible School. Nakahanda namang maghintay para sa'yo si Art. Iyan ang lagi mong tandaan. Ito nga palang sulat ni Art para sa'yo. Salamat po. Di kitang-kita na botong-boto. Si tatay. Oo, pati ang asawa ng Presidente Jo ay botong-boto. Botong-boto. Paglaon, siya na yung taga-abot ng sulat. So, kailan niya po kayo sinagot? Kailan? Hindi ko na matandaan. After nung kayo ay mga nanligaw? ilang buwan din, siguro mga 6 hanggang 7 buwan. Nag-graduate na po kayo noon? Hindi pa. Hindi pa. Hindi pa. Ano pong reaksyon ng parents kung yung tatay nyo, botong-boto kay Ate Chat, yung mga magulang po ni Ate Chat sa inyo? Actually, napadalaw ako doon sa Negros kasi taga Negros si Ate Chat. Ayon doon sa balibalita, butong-buto naman daw sila sa akin. Dinayo nyo pa? Oo. Nanliligaw pa lang kayo noon? Oo, nagbarko ako. Actually, 2 beses na nagbarko ako. Yung pangalawang beses, medyo nagkaroon na ng, alam mo na, liwanag. Yung una? Yung una, wala pa. Ini-snap pa ako. Dinalaw nyo siya sa Negros? Yes. Bakasyon yun? Parang daily vacation Bible School. Kami pinadala ng aming mission na magtuturo kami doon. At doon na naman, nagkasama kami na nagtuturo. Kasama kayo? Oo. So, dumalaw ka na sa kanila? Actually, nasa Palawan na ang kanyang pamilya. Pero noong hindi pa namatay ang kanyang mga magulang, doon sila sa Negros. Negros Occidental. Doon nyo po siya dinalaw? Oo. Yung una, medyo ini-snap kayo. Yung pangalawa? Nagkaroon na ng linaw. Doon kayo sinagot? Si Pastor Art naman, parang ang kausap ko naman 17 years old lang. Parang hirap na hirap kayong umamin. Pero doon po, napasagot na po kayo. Oo. Bakit naman parang ngayon parang hiyang-hiya pa rin kay Pastor sa inyong love story? So, ilang buwan po tumagal bago kayo nag-decide na magpakasal? Bali, siguro mga 6 months. Itinaon namin ang kasal sa aming National Convention. Kasi yung mga delegates ng mga taga-Negros at taga-ibang lugar ay convention namin sa Tarlac. After the convention, nag-propose na ako dun sa tatay niya. Kasi tatay niya lang nandun. Tapos after the convention, kasal. Doon mismo sa Bible School kasi nandun nga sila. Estudyante pa rin po kayo noon? Graduating na kami. Graduating na kayo. So nag-propose kayo sa school mismo? Doon, kasi doon ginanap Joe ang convention Kaya nandun yung kanyang tatay. Hindi naman nagulat si Ate Chat? Actually, sabi ko nga, ang aking tatay, kinakausap siya na magpakasal na kami. Tumulong ang aking tatay. Pati tatay mo nauna na rin magpaalam. Oo. Parang nakatulong din na meron kayong atribidang ama. So, konti na lang yung effort ninyo. Parang ganun nga, parang ganun. Nagpaalam kayo kay Ate Chat. Sabi ni Ate Chat, alam ko na yan. Hindi naman. Pero sa kilos, alam mo na. Mayroong kasabihan na action speaks louder than words. So, kailan po kayo kinasal? Yan na. February 2, 1980. Wow.
At dun po sa first few years of your marriage, ano po yung mga na-experience po ninyo na adjustment, trials? Ang adjustment, Joe, ay yung magkaiba ng kultura. Ilongga siya, Ilocano ako. Ang adjustment, Joe, ay yung pagkain. Pagkain. Mahilig sila sa gata. Mahilig sila sa gata. Kayo naman mahilig sa binagoongan. Sa bagoong. So, paano adjustment po? Nahirapan kami dun sa pagkain, pero unti-unti natutunan niya. Tapos yung tono ng pananalita. Chat! Chat! Nasaan ka ba, Chat? Heart, nandito ako. Mahal ko, ba't namumutla ka? Bakit umiiyak ka? Ha? Natatakot ako. Bakit? Kanino ka natatakot? Natatakot ako sa'yo. Sa tuwing tinatawag mo ako, ang lakas ng boses mo. Parang nagagalit ka sa akin. Parang mapapagalitan mo ako. Ha? Hindi ganun, Chat. Hindi. Hindi kasi ako sanay sa bahay namin na ganito ng ganitong pag-uusap. Lagi mataas ang tono. Natatakot na ako pag ganun. Feeling ko, magagalit ka na sa akin anumang oras. Ha? Ganun ba? Naku, pasensya na. Hindi ko yun sinasadya. At saka, ganito naman ang nakasanayan namin sa pamilya. Parang sumisigaw. Pero, hindi naman galit. Pwede bang kahit paano naman, bawasan mo naman lakas ang boses mo. Para hindi naman ako natatakot sa'yo. Sorry na. Hindi ko to sinasadya. Minsan, akala niya nagagalit ako sa tono ng aking pananalita. Medyo pasigaw ba na parang, sabi nila parang galit, pero hindi naman kami galit, mga Ilocano. Yung mga Ilongga naman, ayan, napaka-sweet. Malambing, malumanay. Hindi masyadong, Joe, hindi masyadong mahirap kasi halos magkaedad kami. Pero yung source of income po ninyo, kayo graduating pa lang at that time? Sa church kami umaasa, tulong ng mga magulang. Tapos ang nangyari pa nga ito, Joe, bagong kasal kami, doon lumubog ang Don Juan noong 1980. Supposed to be kasama si Ate Chat. Pero noong biglang nagkasakit ang kanyang tiyan, 2 weeks before na sila ay pupunta sa Negros, wala na yung budget na pamasahe. Sabi ng tatay ko, kami na lang anak ang pupunta. Sila ay pupunta ng convention, tapos at the same time dadalaw doon sa mga biyanan ko, kaya in-laws ko. Pagpunta nila, doon lumubog ang aking tatay, nanay, doon sa Don Juan, NB Don Juan, na kung saan isang bangkay, walang nakita. Diyos ko! Hindi pwede! Hindi pwedeng mangyari ito. Art! Wala na sila! Tanggapin na natin na Hindi ko kaya. Chat, hindi ko kaya. Hindi ko kaya. Mahal na mahal ko sila. Tatay ko. Nanay ko. Ano bang ginawa nilang pagkakamali sa mundo? Ano? Art, may dahilan. May dahilan. Huwag kang susuko. Parang awa mo na. Kaya mo yan. Kakayanin natin to. Nandito lang ako para sa'yo. Wala ng mga magulang ko. Chat. Hindi ko alam kung kakayanin ko. Hindi ko alam.
Bakit nangyari ito? Bakit? Bakit nangyari ito? Diyos ko! Diyos ko! Tulungan mo po kong maintindihan kung bakit kailangan nilang mawala sa ganitong paraan. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya. Bakit kailangan ng dagat pang kumuha sa mga buhay nila? Mahal ko, nandito pa ako, buhay pa ako. Nandito pa kami nagmamahal sa iyo. Heart, may dahilan ang Diyos kung bakit nawala sila sa ganong paraan. Huwag ka mawalan ng pag-asa. Kaya mo yan. Magkisala ka na. Kaya mo yan. Ay mayroong halaga sa kanya. Ay, mahirap pa, Jo. Parang at that time, tinanong ko ang Diyos Sabi ko, Lord, pastor at manggagawa naman ang aking mga tatay, bakit kinuha mo? Parang ganun ba? Mhm. Pero paglaon, nakita ko yung purpose. Kasi sinasabi ng Bible is all things work together for good. Sabi niyo po, nakita niyo yung purpose. At ano po yung ipinakita po sa inyo ni God? Kasi kung nandun pa yung aking mga magulang, parang hindi ko kayang tumayo na mag-isa bilang pamilya. Yun ang isa sa nakita ko na inalaw ng Diyos. Pangalawa, tumibay yung aking commitment sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi yung aking tatay ay pastor. Sabi ko sa kanya, tatay, ipagpatuloy ko ang iyong yapak. Sa totoo lang noon, Jo, nung buhay pa yung aking magulang, ayaw kong magpastor. Pero nakatulong na inalaw ng Diyos para yung paglilingkod sa Panginoon ay lalong tumatag. So, kamusta po rin si Ate Chat nung mga panahon na yun? Doon ako believe naging matatag siya. Tapos, nag-decide kami na, ayan nga, pumunta sa new transmission. Bumalik kami doon sa tinatawag na basic training. Hanggang doon isinilang yung aming kaisa-isang anak. At halos doon kami nag-work. Nag-mission kami sa mga Negritos tribes. Pero noong nagkaroon ng sakit na asthma, to the point na tinanggihan na siya ng doktor noon Actually, yung aming mission field noon ay nilalakad namin ng 3 hanggang 5 oras bago ko makarating sa sasakyan. Bilis! Kailangan natin siya dali sa ospital, Nina. Kailangan siya mabigyan ng gamot. Kailangan magamot ang anak natin, Chat. Kahit ano gagawin ko. Madala ko lang sa ospital ang anak ko. Tinaas ko na yung aking anak. Sabi ko, kinote ko yung ni Job. Diyos ko! Ikaw ang nagbigay. Ikaw rin po ang may karapatang kumuha. Sa inyong mga kamay, ibibigay ko ang buhay ng anak ko. Diyos ko! Ikaw ang nagbigay. Wala akong magagawa kung kukunin mo lang aming anak. Ilang taon po siya noon? Mga mag 2 years pa lang. Tapos malayo kayo sa ospital? Malayo kami sa hospital. Pero sa awa ng Panginoon, nalampasan namin yung pagsubok na yun. Nadala niyo po ba sa ospital? Yes, nadala sa ospital. Tapos, yun nga, nung sumusumpong-sumpong yung kanyang sakit, pinabalik kami ng Panginoon sa Lowland Ministry kasi nasa new transmission pa kami noon So, yun din pala instruction ng Lord, ginamit na circumstance, yung pagkakasakit ng inyong anak para i-lead kayo doon sa ministry po ninyo. Oo. Kung saan hanggang ngayon nandun po kayo. Oo. Bilang isang ama, ano naman po ang hamon mo sa tagapakinig natin ngayon na isa ring ama? Dapat kausapin nila ng personally yung kanilang mga anak tungkol sa kaligtasan. Tayo mismo mga magulang ang maglilid sa atin
sa ating mga bata. anak sa kanilang relasyon sa Panginoon. Mm. Kasi, actually, I came to know the Lord, Jo, sa pamagitan ng DZS. Mhm. Hindi sa pamagitan ng aking tatay. Mhm. Bagaman ako ay nakikinig sa mga mensahe sa kanyang mga sermon. Ano pong programa yun? Hindi ko alam kung buhay kung nandito ko na sa daigdig noon eh. Yung kay Pastor Gabino Tica, yung sandali po lamang. Mga 1970s yata noon eh. Okay. Yung 5 minutes preaching ng gospel. So, ang challenge niyo po sa mga magulang, dapat mismo tayo ang magbabahagi ng salita ng Diyos sa ating mga anak. Oo. Tama. Ano po ang mensahe po ninyo sa inyong may bahay na halos mahigit kalahati na ng taon ng buhay ninyo ay kasama po ninyo? Ang aking may bahay ay napakabait at napaka-dedicated sa Panginoon Diyos. Ano pong tawag niyo sa kanya? Mami. Ano pong message ninyo? Mami, malapit na tayong mag-golden anniversary. Ilang taon na lang. Salamat sa iyong pagmamahal, salamat sa iyong pagkalinga. Nawa, bigyan ka pa ng Panginoon ng kalakasan upang magamparan mo ang pinapagagawa ng Diyos sa iyo sa pamagitan ng ating pagsasama. Wala bang I love you, Pastor? Of course, Mami. Mahal na mahal kita. Si Pastor Ron, para ka naman 17 anyos ka. Nagbablush, nahihiya. Ayan po, ang kasama po natin si Pastor Art Ocampo ng San Juan de Milla Family Worship Center sa Paniqui, Tarlac. Salamat po Pastor Art sa pagkwento po ng inyong makulay na buhay, na makulay na love story po ninyo. Isang privilege sa amin na may feature itong aming love story, pero marami pa sana, pero ang oras ay limited. Kaya mga kabataan, hinahamon ko kayo kung gusto nyong magkaroon ng maligayang married life, piliin nyo ang may takot sa Diyos. Of course, ask the guidance, direction and guidance of God. Kasi sabi ng Bible, Jo, ang makatagpo raw ng wife ay blessing. Tama po. Kung makatagpo ng good husband ay, of course, blessing sa Lord. Ano po ang sikreto ng inyong masayang tahanan? Lagi po ba kayo nagtatawanan, mag-asawa? Yun ang isa sa mga sekreto. At saka yung pagtampuhan, dapat isitil ka agad. Na hindi dapat patagalin. Salamat talaga, Pastor Art, ha? And God bless you, sampu ng inyong pamilya at ng SJDM Family Worship Center, Paniqui. Maraming salamat. God bless you po. Siyempre, magpapasalamat din tayo sa ating Pages Talents, Joanna Peras, Hannah Placer, Rafi Bardoquillo, at sa gumanap na mag-asawang Art at Chat Ocampo na sina Kina Villanueva at Arthur Chang Jr. Matagal ko na rin ipinalangin itong nararamdaman ko para sa iyo. Pinagpapala. Ito pa. Hindi ba parang napakaaga pa? Ay, aga pa? Mahal na mahal kita, Chat. Mahal na mahal kita, Chat. Mahal na mahal kita, Chat. Bilang! Sa iyong mga kamay, ibigay ko ang buhay ng anak ko. Ay, sobra! Ano nangyari? Nangyari? Wala na sila. Hindi pwede mangyari ito. Wala na sila. Tanggapin na natin. Umiyak ka din, di ba? Ulit. Ay, sorry. Ano ba nang ginawa nilang pagkakamali sa mundo? Ulit. Saan ba ako papasok? Hindi ko na alam. Iyak ka muna. Tapos Art. Ano? Ano ba yan? Dahilan ko ba? Tuloy mo yan. Tuloy mo yan. Wait, yung problema ko. Yan. Hindi pwede. Handa na ako. Hindi pwede. Hindi pwede. Hindi pwede mangyari ito. Wala na tayong magagawa. Kailangan kayo ulit.
Sa iyo, kaibigan, saan ka man nag-tune in sa pamamagitan man yan ng FEBC Radio 702 DZAS, sa 1233 DYVS, sa 1062 DXKI, sa Pinoy Connection o kaya naman sa FEBC.ph. Maraming salamat sa iyo sa pag-tune in dito sa programang Pages. Ako po si Jo Cabrera Alabastro. Have a great day!